Magandang araw Pilipinas at saan mang panig ng buong mundo. Ako si Angelica de los Santos para sa Liana Vlogs News. Noong January 9, 2019, nagpunta si Pangulong Duterte sa Masbate para personal na pasalamatan at batiin ng kanyang kaarawan si Gobernador Antonio Tico. Kasama na rin sa binanggit niyang pasalamatan ay ang mga taga Mindanaoan at mga Moro Islam. Dahil sa pagsuporta nila sa kanya, kaya siya nanalo bilang presidente ng Pilipinas. Muling pinasaringan ni President Duterte ang human rights sa maling bilang ng 7,000 na kaso ng AGK o extrajudicial killings. At itinama naman niya na halos 1.6 billion ang kaso ng gumagamit ng illegal na droga. Sinabi niya na wala ng saysay ang buhay ng mga drug user dahil sa klase ng epekto nito na magsasanhi ng kapamakan sa bawat pamilyang maapektuhan nito. Nagbigay rin ng hinaing si Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung gaano kahirap ang pamumuhay ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama na ang pag-tortured sa kanila at mga ilang OFW na tumalon sa mataas na building at pagsilid sa freezer ng walang kalaban-laban. Binanatan rin niya ang mga tumutuligsa sa kanya dahil sa pangingitim ng kanyang mukha o ang pagkakaroon niya ng kanser. Ngunit sinabi naman niyang mali lahat ng nakalap na impormasyon tungkol dito. At tungkol naman sa mga kagamitang pang-armas, kampante naman ng Pangulo sa pagpapanatili at katamtaman na kagamitan. Pinasaringan naman niya si dating Estados Unidos Barack Obama at binanggit naman niya ang pangalan ni President Donald Trump ng Amerika sa ngayon at ang China sa pagbibigay suporta nito sa pagbintina ng mga armas. Noong January 10, 2019, pinangunahan naman ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang groundbreaking ceremony para sa construction ng General Gregorio del Pilar National High School sa Santa Ana, Bulacan, Bulacan. Kasama si DepEd Secretary Leonor Briones, naghatid naman ito ng presentasyon sa pagtatag ng Pandi National High School o Virginia Ramirez Cruz High School, ang extension para sa gusali. Pinuna rin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga nagpapautang na mga Bombay dahil sa mataas na interes nito sa mga tao sa Davao City. Winarningan din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang mga kabinete na huwag mangurakot, ngunit kung hindi sumunod ang mga ito, sila ay paalisin sa kani-kanilang pwesto. Dinagdag din ng Pangulo na ipapakain niya ang mga mahuhuling nagtanim ng bala sa airport o aalisin ang kumpanyang tagapamahala dito kung hindi sila susunod at hindi babaguhin ang pamamahala sa kanilang trabaho. Nagbabala rin ulit si Pangulong Duterte sa mga drogista na huwag sirain ang kinabukasan ng mga bata o ang sambayan ng Pilipino dahil tiyak na may kalalagyan ng mga ito. Pinasalamatan din niya si Sharon Cuneta dahil sa pagtupad nito sa hiling ni Davao Mayor Sara Duterte na makita ang isa't isa sa araw ng kanyang kaarawan. Kasama na ang pagpapasaring nito kay Senator Kiko Pangilinan dahil sa pagsasabatas nito dapat hindi huliin ang mga minor de edad pag sila'y nagkasala. Dagdag pa ng Pangulo na kahit anong edad ay dapat mayroong kaukulang parusa kung ito'y nagkasala. Matapos ang pagdalo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa groundbreaking ng General Gregorio del Pilar National School, nagpunta rin ito sa pagbabalik ng mga unit ng pabahay sa ilalim ng programa ng mga benepisyo sa social na panlipunan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang mga sugatang sundalo, sugatang mga pulis dahil sa operasyon at mga local government units sa Pleasant View Residences na San Jose del Monte, Bulacan, kasama si Senator Cynthia Villar. Nasa mahigit 1,788 units din na pabahay ang ipinamigay ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga sundalo at mga pulis na lumaban noong nagkaroon ng bakbakan sa Marawi na nasugatan. Kasama na dyan ang pagbibigay naman nito ng mga Certificate of Awards at kasama naman sa mabibigyan nito ang isang security guard naman na may nasakarang pamilya ng mga drug addicts. Hindi rin nagpatinag si President Rodrigo Roa Duterte sa mga drug users na gumawa ng karumal-dumal na karahasan at mga korap na opisyal sa gobyerno, at sa mga nakarang araw
pinirmahan na rin ng Pangulo ang Work from Home Act, pensyon ng mga war veterans na aabot na sa 20,000 monthly, pagkakaroon ng Bible Day sa huling Lunes ng Enero kada taon, pagkakaroon ng rehabilitation sa Manila Bay para sa formal na pagsasaayos nito at mabalik sa dating sigla at ganda. At ang pinakahuli sa lahat naman ay ang pagpirma naman nito ng HIV/AIDS law. At ilan lamang po yan sa mga nakalap naming informasyon para sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw!